Ang Pinoy top contender sa Super Bantamweight Division na si Carl James Martin nagpabugbog sa dambuhalang si Will John Mindoro, pero Martin may konting reklamo pagkatapos. Sa wakas, kasado na ang laban ni Charlie Suarez at sa world champion na si Emmanuel Navarrete ng Mexico. Naku, magandang bakbakan ito. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Lahat po ng klase ng training sinusubukan namin, idagdag sa ensayo, pero feeling ko po, parang may sama ng loob sa akin yung sumasapak. Iba yung lakas hindi pang training, puro pamimersonal na po ata. Ganito na lang ang pabirong sinabi ni Martin pagkatapos na pinapatibay ni Mindoro ang katawan ni Martin, lalo na itong si Martin ay nangunguna na sa WBO o World Boxing Organization na makakalaban sa undisputed world champion na si Naoya Inoue. Kilala itong si Inoue, isang perfect body puncher at finisher. Kaya napakaganda na pinagagawa ng Team Wonderboy ngayon dahil pinapasuloy ni Wonderboy ang kanyang katawan at pati na rin ang kanyang tagiliran bilang paghanda sa mga body punches ni Inoue na maaring tatalo kay Martin. Maganda ang pag-iinsayo nila para maiwasan ang unang talo at baka maging gapang boy pa itong si Martin kay Inoue. Mas maganda na pinapasuloy na sa ngayon pa lang ang katawan ni Martin. Sa naging comment naman ni Martin ay masasabi natin na pabiro lang ito mga kwento. Alam naman natin na matalik na kaibigan ang dalawa nating mandirigma. Samantala, makukuha na ni Charlie Suarez ang kanyang pinakainihintay na world title shot ngayong May 10 sa San Diego, California. Kaya lang, para gawin ito ay magiging nakakatakot at mabigat ang laban na harapin. Ang kanyang makakalaban ay si Emmanuel Navarrete na siya ay may Pilicanjo at kilala bilang Vaquero o Cowboy, isang mapanganib na Meksikano na hindi lamang hawak niya ang World Boxing Organization Super Featherweight title, kundi higit sa lahat ang kanyang kumikinang na reputasyon bilang pinakamahusay sa 130-pound division. At ang Top Rank Incorporated ni Bob Arum na Las Vegas based ay may promotional control sa dalawang manlalaban at may deal na. Isang purma na lang na anunsyo ang gagawin sa lalong madaling panahon, kasama ang benefactor ni Suarez, ang Ilocos Sur political heavyweight at sportsman na si Luis Chavit Singson na gumagawa na ngayon ng mga parangal. Si Navarrete ay 30 anyos na may kartadang 39 wins, 2 losses at 1 draw na may 32 knockouts at kilala sa pagiging slayer sa mga Filipino fighters. Hinarap at tinalo niya ang apat nating mga mandirigma na sina Juan Miguel Elorde, Gio Santissima, Glenn Porras at John Hinino sa pamamagitan ng knockout at naglalayon ngayon na idagdag si Suarez sa kanyang lumalaking listahan ng mga biktima. Si Suarez ay naging professional 6 na taon na ang nakalipas matapos ang isang malawak at kapaki-pakinabang na amateur career at nagtala ng malinis sa kartada na 18 wins, no loss na may 10 knockouts at ang kanyang huling 3 laban na ginawa ito sa Amerika. Tinalo ni Suarez ang Hispanic trio na sina Juan Vasquez, Luis Correa at George Castañeda. Bago nakipagbakbakan sa Amerika, naglakbay muna si Suarez sa Sydney kung saan siya ay umiscore na isang dramatikong last round knockout ng dating walang talo na Australian na si Paul Fleming. Sa ngayon mga kwento, si Suarez ay 36 anyos na nagsasanay sa Fort Bonifacio sa Taguig. Ngunit ang kanyang chief handler at lead trainer na si Delphine Bolist ay ilipat sa property sa Tagaytay City na pag-aari ni Singson sa lalong madaling panahon para sa pinakamalagang yugto ng paghanda nila. Walang opisyal na kontrata si Singson kay Suarez, pero nanumpa si Singson na wala siyang balak na bawasan ang premyong pera ni Suarez mula sa kanyang kikitain. Mga kakwento, ngayon ay oras na para suklian ni Suarez ang kabutiang loob at tulo-tulo na suporta ni Singson. Ang inaasam-asam na WBO belt ni Navarrete ay sana mablot niya yon sa Vaquero ni Meksikanong kampiyon. Mahirap man, pero Pinoy pa, kaya yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon.
baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Mix TV, kay kakwentong Ulong Ginto TV, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.